Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at sa libu-libo ninyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Raisa, 22 years old at nakatira dito sa Cainta, Rizal. Sisimulan ko ang istorya ko nung una kaming magkakilala ng boyfriend ko. Tawagin niyo na lamang siya sa pangalang Erwan. Nagsimula kami sa chat hanggang sa hiningi niya ang cellphone number ko. Ibinigay ko naman at simula noon ay lagi na kaming magka-text or magka-chat sa messenger. Papa Dudut, sobrang sweet ni Erwan sa akin hanggang sa nagtapat siya na kung pwede daw ba siyang manligaw sa akin. Pumayag naman ako kahit malayo kami sa isa't isa. Nandito kasi ako sa Maynila habang siya naman ay nasa Bacolod. Isang araw ay nagtampo naman ako sa kanya dahil hindi siya nag-online noon sa takdang oras ng usapan namin. Nagtatampo ko sa iyo. Hindi ka kasi nag-online sa usapan natin. Pahayag ko sa kanya habang nagvi-video call kami ng mga sandaling yon. Agad namang humingi ng dispensa si Erwan sa akin. Sorry Raisa, may emergency lang kahapon sa bahay namin. Kaya hindi ako nakapag-online. Hindi naman kita ma-text kasi wala akong load. Hindi naman ako makapag-load kasi wala din akong pera kahapon. Umutang na nga lang ako sa best friend ko para makapag-rent lang ng computer eh. Paliwanag niya sa akin. Os talaga ang sabi ko sa kanya na may halong pagdududa. Huwag ka na magtampo pa sa akin. Isang araw lang naman akong hindi nakapag-chat sa iyo eh. Huwag kang mag-alala, babawi naman ako sa iyo simula ngayon. Paniniguro naman niya sa akin. Sobra kasi kitang namiss kahapon kaya ganito ako. Pagtatapat ko noon sa kanya. Sige, hindi na ako magtatampo. Basta sa susunod na lang tawagan mo naman ako o i-text kapag hindi ka makakapag-Skype. Ang tagal ko naghintay sa iyo kagabi. Naabutan na ako ng pagsasara ng computer shop. Kwento ko sa kanya. Sana sagutin mo na ang panliligaw ko sa iyo. I promise na sasaya ka sa piling ko. Mararamdaman mo ang kasiyahang hindi mo nararanasan sa buhay mo. Pangungumbinsi pa sa akin ni Erwan na sagutin ko na siya. Talaga? Paano mo naman nasabi yan? Hindi pa nga tayo nakikita sa personal. Panay camera at computer lang ang kaharap natin. Panunubo ko sa kanya. Hindi magiging hadlang ang pagmamahalan natin kung magkalayo tayong dalawa. As long as nagmamahalan tayo at nagtitiwala sa isa't isa wala tayong magiging problema. Pahayag niya sa akin. May tanong ako sa iyo Erwan. Gaano ka kaseryoso sa panliligaw mo sa akin? Usis ako sa kanya pagkatapos. Mahal kita. Yun kasi ang sinasabi ng puso at isipan ko. Raisa, huwag ka nang magduda pa o mag-alinlangan sa akin. Pakiusap niya noon sa akin, Papa Dudut. Nag-iisip ako noon. Pagkatapos may tinanong ako sa kanya. Teka, ano na nga pala ang date ngayon? Nagtataka naman siya sa tanong ko. Pero sinagot pa rin niya yon. June 1, 2019. Kung ganun ilang buwan ka na rin nanliligaw sa akin. Magtatatlong buwan na sa June 21 to be exact. Response agad ni Erwan sa akin. Ganun ba?
Sige na nga. Sagot ko. Lalo namang nagtaka si Erwan sa sinabi ko. Hala, anong sige na nga? Napahagikik naman ako noong sandaling yon. Ang sabi ko, sinasagot na kita. Tayo ng dalawa. Ikaw, boyfriend na kita habang ako ay girlfriend mo na. Ano? Masaya ka na ba? As expected ay tuwang-tuwa noon si Erwan sa sinabi ko. Naku Raisa, masayang masaya ako. Grabe hindi ako makapaniwala. Dream come true to. Thank you talaga, I love you. Pagkatapos ay nag-flying kiss pa siya sa akin sa aming video call. Ayan ha, tinupad ko na ang pangarap mo. Sana palaghan mo ako at tuparin mo yung mga pinangako mo sa akin ha. Agad namang tumango ang bago kong boyfriend. Bilang sagot, Papa Dudut. Siyempre naman, may isa akong salita Raisa. Naku, sigurado ako bebe ko. Hindi ako makakatulong nito mamaya sa kakaisip sa eksenang ito. Sana dumating na ang araw na magkasama na tayong dalawa. Request ko naman sa kanya. Don't worry, sisikapin kong pumunta dyan sa Maynila para makasama ka. Yun naman ang paniniguro sa akin ng aking boyfriend. Papadudot hindi na ako nagdalawang isip pa na sagutin si Erwan ng mga panahong yon dahil aaminin kong mahal na mahal ko na rin siya. Hindi rin nalintana ang long distance relationship namin dahil alam kong mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero tulad ng ibang relasyon ay hindi rin kami exempted sa away at tampuhan. Ngunit sa kabuuan ay naging masaya naman ang relasyon namin ni Erwan. Pero papadudot paglipas ng ilang buwan ay nagsimulang maging malulungkutin si Erwan. Madalas ko siyang tanungin kung bakit pero palagi niyang iniiba ang usapan. Palagi niyang sinasabi na okay lang siya at huwag daw akong mag-alala. Samantala ay dumating ang panahon na napagpasyahan namin ni Erwan na magkita na sa unang pagkakataon kaya bago mag-Valentine's Day ay nagpasya na akong umuwi ng Bacolod para magkita kaming dalawa papadudot. Doon ay tumira muna ako pansamantala sa aking tiyahin. At doon ay naikwento ko kay tita ang tunay na dahilan ng pagpunta ko sa Bacolod. Ikaw ha Raisa, humaharurot ka na. Biniling ka sa akin ng nanay mo tapos eto ka. Paano kung mapahama ka dyan sa pakikipag-date mo? Sita pa niya sa akin isang araw nang sabihin ko sa kanya na magde-date kami ni Erwan noong araw na yon. Don't worry tita. Mabait po si Erwan. Safe po ako sa kanya. Paniniguro ko naman sa kanya. Natawa na lamang habang napapailing si tita sa akin. 2 araw ka pa lang dito sa Bacolod puro lakwat siya na ang nasa isip mo. Teka, anong oras bang uwi mo? Usisa pa niya sa akin. Bago po mag 6 ng gabi nandito na po ako sa bahay. Sagot ko naman sa kanya. Mamayang kaunti ay dumating na si Erwan sa bahay para sunduin ako. Pinakilala ko naman siya sa aking tiyahin at naging magkasundo naman sila kaagad. Ilang buwan na kayong may relasyon? Narinig kong usisa pa noon ni tita sa aking boyfriend. Magsasyam na buwan na po tita. Pero first time pa lang po kaming nakita ngayon. Magalang na sagot ni Erwan sa kanya. Paano nangyari yun? Naguguluhang wika ni tita. Sa puntong iyon ay ako na ang tumugon. Sinagot ko po siya sa pamamagitan ng video call sa Messenger noong nasa Maynila po ako. Kayo talaga mga kabataan kayo. Parang baliwala na lang sa inyo ang panliligaw. Napapailing lamang si tita habang sinasabi niya yon. Pagkatapos noon ay pinagbili na ako ni tita kay Erwan na iingatan ako at huwag sasaktan o paiiyakin. Nangako naman ang boyfriend ko na ako lamang ang mamahalin niya papadudot. Naging masaya naman ang unang pagkikita namin ni Erwan, sweet siya at maalaga sa akin papadudot. Noong araw na yon ay nilibre niya akong kumain sa mall at nanood din kami ng sine. At tulad ng napag-usapan ay maaga rin kaming umuwi pero hindi na niya ako nahatid noon sa bahay. Papadudot, nakakapansin ako ng kakaiba kay Erwan ng araw na yon. Na para bang malungkot siya o may iniindang sakit na kung ano. Tinanong ko naman siya kung okay lang siya pero hindi niya ako sinasagot at sa halip ay nilalambing na lamang niya ako. Pero noong pag-uwi namin
ay nagpahabol ng text sa akin sa Erwan na siyang ikinabilis ng tibok ng puso ko. Dahil doon ay hindi na ako nakatulog hanggang kinabukasan. Samantala isang araw ay mayroong ipinagtapad sa Erwan sa akin na siyang nagpagimbal sa akin. Raisa, sorry. Pero nakabuntis ako. Nahihiyang umamin sa akin ang boyfriend ko. Alam niya kasing magre-react ako kaagad. At hindi nga siya nagkamali dahil bigla ako nanlumo at nagalit at the same time. So pinagtaksilan mo ko, ganun ba Erwan? Kumpront ako sa kanya. Aksidente lang ang lahat, Raisa. Hindi ko sinasadya at hindi ko siya mahal. Yon ang git niya sa akin. Pero kailangan ko siyang panagutan. Pahayag pa niya sa akin. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na malayang tumulo na pala ang luha ko. Ibig sabihin ba niyan hihiwalayan mo na ako? Hindi ko pananagutan yung nabuntis ko. Seryoso niyang sabi sa akin. Kawawa naman yung bata, ang sabi ko sa kanya. Anong gusto mo? Panagutan ko yun, pakakasalan ko yun. Panunubok niya sa akin. Sana nag-isip ka ng maraming beses bago mo sinipingan yung babaeng yun. Erwan naman, akala ko ba mapagkakatiwalaan ka? Bakit ka nagtaksil sa akin? Bakit? Medyo hysterical na sabi ko ng mga sandaling yon. Wala namang masabing iba sa Erwan kundi ang sorry. Huli na ang lahat, Erwan. Sinaktan mo na ako, Erwan. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin? Pinagkatiwalaan kita, minahal kita ng sobra-sobra. Tapos eto ka. Bigla ko na lang malalaman na may pananagutan ka sa iba. Erwan, nasayang lahat ng pagtitiwala ko sa iyo. Disappointed na pahayag ko sa kanya. Hindi naman kumibo sa Erwan sa sinabi ko pero alam kong bagsak na bagsak ang kanyang kalooban ng mga sandaling yon. Pero sa kabila noon ay isang desisyon noon ang aking ginawa, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Papadudot pagkatapos noon ay iyak ako ng iyak. Patuloy naman akong kinulit noon ni Erwan pero madalas ay nakakatikim siya ng masasakit na salita sa akin. Doon lang ako nakaramdam ng sobrang sakit ng dahil sa pag-ibig. Mahirap palang tanggapin ang katotohanang anumang oras ay pwedeng mawala ang taong mahal mo kapag lumapit na ang makamandag na tukso. Papadudot hindi ako tinigilan ni Erwan kahit nahiwalay na kami. Nagkaroon pa nga kami ng pagkakataon na mag-usap nang bumalik ako sa Maynila. Sinundan pala niya ako noon pero nagmatigas na ako sa kanya, papadudot. Hindi ko na sinagot ang mga text at tawag niya sa akin. Lahat ng komunikasyon namin ay tinanggal ko na. Kaso hindi pa rin ako tinigilan noon ni Erwan. Sa kabilang banda, sa kabila ng pilit na pag-move on ko, ay hindi ko pa rin magawang kalimutan si Erwan dahil alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. Tumawag nga pala si Erwan kanina, nagkausap kami. Payag sa akin ni tita pagkaraang ilang beses kong nireject noon ang tawag ni Erwan sa akin. Talaga po? Ano pong sabi niya? Usisa ko naman. Pinagsabihan ko siya na tigilan ka na niya. Pero ayaw niya. Sabi niya sa akin hindi raw pala sa kanya yung pinagbubuntis ng babae. Kwento sa akin ni tita. Nagulat naman ako sa aking narinig. Sinabi po niya yun? Tumango siya bilang sagot. Hindi ako naniniwala doon. Sinabi lang niya yon para makipagbalikan ka sa kanya. Ay naku Raisa, sinaktan ka na ng lalaking yon kaya huwag ka nang makipagbalikan pa sa kanya. Yun naman ang naging reaksyon ng aking tiyahin. Pero tita, kung hindi niya pala anak yun, muli akong nabuhayan noon ng pag-asa. Nakita ko naman ang disappointment sa mukha ng aking tiyahin. Gusto mo siyang balikan? Sige, balikan mo siya. Pero wag kang iiyak ha. Nakesyo sinaktan ka ulit ng lalaking yon. Anak man niya yon o hindi ay hindi pa rin maitatanggi na sinaktan niya ang kalooban mo. Basta Raisa, bahala ka sa buhay mo kapag nakipagbalikan ka pa sa lalaking yon. Sabi pa niya sa akin. Samantala isang gabi ay isang tawag mula sa bagong numero. Nagtataka ko kung sino yon pero nagpasya pa rin akong sagutin ang tawag. Yun pala ay galing ang tawag sa kapatid ni Erwan na si Pina. Pwede ka bang makipagbalikan kay Erwan? Pakiusap niya sa akin. Siyempre nagulat lamang ako sa aking narinig kaya hindi ako nakakibuka agad. Mahal na mahal ka ng kapatid ko Raisa, pagpapatuloy pa ni Pina. At paano niyo naman nasabi yan?
Curious kong tanong sa kanya. Agad naman nag-respond si Pina sa tanong ko. Hindi naman sa nakikialam ako pero kasi nakikita at nararamdaman ko na mahal ka ng kapatid ko. Alam mo ba, simula nung hiwalayan mo siya hindi na siya naging masaya pa, Raisa. Yung tungkol dun sa nabuntis niya, hindi si Erwan ang nakabuntis sa kanya. Pinako lang pala sa kanya yung bata. Balita pa nito sa akin. Raisa, maniwala ka sa kapatid ko. Wala na siyang pananagutan pa sa iba. Pero hindi naman ibig sabihin nun makikipagbalikan na ako sa kapatid mo. Pahayag ko naman. Pero bakit naman? Usisa pa niya sa akin. Sa puntong iyon ay inamin ko na sa kanya ang totoo. Masyado kasi ako nasaktan sa ginawa ng kapatid mo. Kaya hindi ganun kadali ang makipag-ayos sa kanya. Ngunit hindi pa rin sumuko noon si Pina. Patawarin mo na si Erwan. Ako na mismo ang nakikiusap sa iyo. Kung gusto niyang patawarin ko siya, siya mismo ang humingi ng tawad sa akin. Hindi yung pinapasabi pa niya sa kapatid niya. Sinabi ko sa kanya ang aking demand. Sige, patatawagin ko sa iyo si Erwan. Pero sana'y mapatawad mo yung kapatid ko, Raisa. Maniwala ka, mahal na mahal ka niya. At sinabi niya sa akin na ikaw lang daw ang mamahalin niya hanggat nabubuhay siya. Pangungumbinsi pa sa akin ang kapatid ni Erwan. Papadudot halos hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa kakaisip kung patatawarin ko ba si Erwan o hindi na. Hanggang sa pumunta ang kaibigan ko na si Krisha at Donalyn at doon ay humingi ako ng payo sa kanila kung kailangan ko ba siyang patawarin at mahalin ulit. Ang sabi nila ay nasa akin pa rin daw ang desisyon. Iyak na lang ako ng iyak sa harapan nila kasi sobra talaga akong nasaktan sa mga nangyari, Papadudot. Ganon pala kasakit ang magmahal. Samantala isang araw isang tawag mula kay Erwan ang aking natanggap. Akala ko pupunta ka sa graduation ko. May halong pagtatampo ang boses ni Erwan nang makausap ko siya. At sino naman ang may sabi sa iyo na pupunta ako? Kumpront ako sa kanya. Sana mapatawad mo na ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Hiling niya sa akin. Pinagtaksilan mo ako, Erwan. Kahit ba na hindi mo nabuntis ang babaeng yun na may nangyari pa rin sa inyo. Hindi naman siguro ipapaako sa iyo ng babaeng yun ang anak niya kung hindi ka nakipagsiping. Pahayag ko sa kanya. Signaling him na nahihirapan pa akong patawarin siya ng mga oras na yon. Oo, nagkamali ako. Inaamin ko yon pero pinagsisisihan ko na yon. Raisa, maniwala ka sa akin. Sobra na akong nagsisisi sa ginawa kong yon sa iyo. Kaya heto ako at humihingi ng tawad sa iyo. Sige, tanggap ko na hindi mo ako basta-basta mapapatawad pero sinasabi ko sa iyo na gagawin ko pa rin ang lahat para mapatawad mo ako. Kaya heto ka, madalas mo akong kulitin, ang sabi ko sa kanya. Pero deep inside ay aaminin kong nakakaramdam na rin ako ng pagkaawa kay Erwan. Ayaw kong mawala ka sa akin, mahal na mahal kasi kita. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag tuluyan ka nang nawala sa akin. Sana Raisa, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo pa sana ako ng pangalawang pagkakataon at nangangako ako sa iyo na hindi ko na yun uulitin pa, Raisa. Please, pagmamakaawa pa niya noon sa akin. Hindi ko masasabi kung kailan kita mapapatawad. Basta isa lang ang sigurado. Mapapatawad din kita kapag tuluyan ng naghilom ang mga sugat ko dahil sa iyo. Pero hindi pa ngayon. Pasensya na. Pag-amin ko naman sa kanya. Raisa, naiiyak niyang sabi sa akin. Huwag ka nang umiyak. Parang hindi ka lalaki. Erwan, tahan na. Magpaka-lalaki ka. Hindi na dadaan yan sa pag-iyak. Sita ko sa kanya. Kung ako sa iyo, unahin mo muna ang sarili mo. Asikasuhin mo na ang paghanap ng trabaho. Hayaan mo muna ako. Kasi kung sa akin ka lang magfo-focus, hindi ka makakabangon agad. Sige na Erwan, magpakatatag ka para sa akin. Yun na lamang ang sabi ko noon sa kanya. Pero Papadudot, dumating din ang araw na lumambot ang puso ko at sumuko ulit sa kanya. Kaya pinatawad ko na si Erwan. Naging kami ulit at naging masaya naman kami kahit paminsan-minsan ay pinag-aawayan pa din namin ang nakaraan niya. Pero mabilis na wala ang tampuhan dahil sadyang malambing si Erwan. Samantala ay palagi kami nagkikita simula noong magdesisyon siyang tumira na rin sa Maynila. Nakatira na din ako noon sa Maynila
kasama ang mga kaanak ko. Kaso isang araw, isang katotohanan ang aking biglang natuklasan at na-realize kong hindi ko pala lubos na kilala si Erwan. Sinungaling ka, Erwan? Bungad ko noon sa kanya. Sinungaling? Pero bakit, nagtatakang wika ni Erwan sa akin? Sa puntong yun ay pinagtapat ko sa kanya ang aking natuklasan. Yung anak ng ex mong si Ikay. Sabi mo hindi mo yun anak. Kumpronta ko sa kanya. Hindi ko naman yun anak. Insist niya sa akin. Nag-init lalo ang ulo ko. Pwede ba? Huwag ka nga magsinungaling pa sa akin. Anak mo ang batang yun. Aksidente ko nabuksan yung Facebook account mo nung isang araw at nabasa ko ang mga messages ninyo ng Ate Pina mo. Nakita ko din yung mga litrato ng anak ni Ikay kamukhang kamukha mo, Erwan. Anak mo talaga ang batang yon. Giit ko naman sa kanya. Samantala'y nagbuntong hininga muna si Erwan bago ipagtapat sa akin ang katotohanan. Oo. Anak ko nga ang batang yon. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Galit ng kumpronta ko ulit sa kanya. Oo, nagkamali ako pero kahit na may anak na ako kay Ikay, hindi pa rin ako sumama sa kanya. Ikaw kasi ang mahal ko at hindi kita iiwanan o ipagpapalit sa kanila. Paniniguro naman niya sa akin. Sinusustentuhan ko naman yung bata pero sa'yo pa rin ako sasama, Raisa. Oo, maring nagkamali ako pero nakaraan na yon at nangyari yon nung hindi pa tayo magkarelasyon. Sana naman ay matanggap mo ang nakaraan ko. Pinapangako ko naman sa iyo na hindi makakaapekto ang nakaraan ko sa present at future nating dalawa. Pakiusap niya noon sa akin. Ayaw ko lang kasi na nagsisinungaling ka sa akin. Wika ko. Pero aaminin kong lumambot na ulit ako sa kanya, Papa Dudut. Sasabihin ko rin naman yun sa iyo eh. Wala naman akong gustong itago sa iyo. Pahayag pa niya sa akin. Raisa, ayaw kong mawala ka sa akin. Nasanay na akong mabuhay ng kasama ka. Kaya masasabi kong mahihirapan akong mag-adjust kung iiwan mo ulit ako. Sa pangalawang pagkakataon. Please Raisa, maawa ka naman sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago ko sinabi sa kanya ang aking desisyon. Okay sige, pinapatawad na kita. Basta sa susunod wag mo nang uulitin yun ha. Ayaw ko nagsisinungaling ka. Oo pangako, hindi na mauulit pa yun. Yun ang assurance na ibinigay niya sa akin. Papa Dudut, naging maayos na naman kami pagkatapos noon. Pero syempre hindi pa rin talaga maiwasan ang mga tampuhan lalo na kung may kinalaman sa kanyang nakaraan. Ewan ko ba Papa Dudut, bakit parang hindi ko magawang mag-move on? Ano bang dapat kong gawin? Paano ko matatanggap ang lahat? Dapat ko pa bang ituloy ang relasyon namin o hindi na? Sana'y mabigyan ninyo ako ng advice. Hanggang dito na lamang ang kwento ko at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Raisa. Nasa sa iyo yan, Raisa, kung gusto mo pa siyang mahalin at ituloy ang inyong relasyon ha? O hindi na, ikaw ang makakaharap ni Erwan. Mararamdaman mo kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Kung sa tingin mo ay sincero naman siya at nagsasabi ng totoo ay give him another chance. Pero kung ramdam mong parang may tinatago pa siya sa iyo, kalimutan mo na siya. Dahil hindi healthy sa isang relationship kung may tinatagong sekreto ang bawat isa. Basta Raisa, matatanggap mo rin ang lahat kung tunay na mahal mo pa rin si Erwan. Subukan mong patawarin siya at bigyan ng chance. At nasa sa iyo na lamang kung sa paglipas ng panahon ay totoo pa rin siya sa kanyang pinangako sa iyo. Muli maraming salamat sa iyo Raisa sa pag-share mo ng iyong kwento sa ating channel. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat,
Pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama! Tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na!